Now, okay? So, this case kasi guys, okay, pagpalagay natin na meron ditong, pagpalagay ito kasi pinasingaw na niya agad. So, ibig sabihin, yung R1 tsaka R2 na yan, nakasingaw na yan, mga support forces yan. Pero pagpalagay natin guys na this is pin and this is your roller. For example, ayan. And then pag binaklas mo yan, ang tendency, di ba, babagsak yung structure mo. Kaya guys, kaya guys, nilagyan ng support yan para maitulak, wait lang, para maitulak pabalik, okay, para maitulak pabalik yung structure mo to its original position. So, yung R1 and R2 are the support forces. Now, madali lang to. Okay, actually ito yung pinakagamit na gamit talaga sa lahat. Okay, dahil puro analysis of beams tayo pagdating sa mga future subjects natin. Ngayon ganito, pagpalagay natin that, okay, this is A, this is point B, okay, and every change of loading tayo. This is C, this is, wag na yan. This is C na lang, and this is D. So, ang R1 natin, o yung R1 na kinukuha natin is equal to RB or the reaction at B, at yung R2 is RC. Ganyan na lang. Ngayon, mahalaga guys, yung concept ng moment nyo. Okay? Ngayon, paano ba yun? Halimbawa, para makuha natin si RC, di ba, this is unknown na ngayon yan. Unknown na yan eh. Di ba? Unknown natin yung dalawa na yan. Pagka nag-summation forces vertical ka dyan, pagka nag-summation forces vertical ka is equal to 0, or summation forces y, bahala ka. So, 0, wait lang, 0. So, 0 is equal to, syempre, negative 300. Tama? Minus, etong uniformly distributed load, area yan. So, minus, okay, so minus 100, okay, minus 100, multiplied by, so ilan ba yan? Wait lang nga guys, meron na akong kukunin. Okay, so 100 multiplied by 14. Okay, multiplied by 14. Wait lang. Multiplied by 14. Okay, so ito yun guys, so yung area na to. Diba downward force yan? So kukunin mo yung area yan para makuha mo yung resultant, diba? So that's 14. Okay? Minus 400 pa ulit. Okay? And then plus R1 or RB plus RC na upward. So pag kinuha natin yan, RB plus RC is equal to 300 plus 100 multiplied by 14 plus 400, di ba? Ganyan yan. So, this is 2, 1. Okay? Ililipat mo sa kabila itong parts na yan. So, sinimplify ko lang, 2, 1 ng total niya. Okay? So, ibig sabihin, ito ngayon yung ating equation 1. Ngayon, ngayon, ano yung mga gagawin natin para makuha pa natin? Kasi dalaway unknown niya, no? Ibig sabihin, kailangan mo ng dalawang equation. Meron ka ba diyang summation forces horizontal? Wala, kasi wala namang force, wala namang forces along x, so hindi mo siya ma-utilize, di ba? So, meron ka bang summation moment? Meron. Ngayon, in this case, guys, mapapalitaw mo yung isang force. Bakit? Pag ba nag-take tayo ng moment, for example, dito, yung bang force RB na yan, may makikreate pa bang moment yan? Wala na. So, ibig sabihin, technically, 0 yan. Ang magiging unknown mo na lang in solving for moment is the RC. So, ibig sabihin, may lilitaw kang value na dun. Tama? Pag nag-take tayo ng moment at point B, pwede naman yan kahit anong analysis mo dyan na ikot. Okay? But for example, i-treat natin as positive yung counterclockwise. Magsa-summation moment at B tayo equal to 0. Okay? So, 0 is equal to, isa-isahin natin yung mga force ngayon. Yung RC natin muna, iikot yan ng, mula point, ito yung perpendicular distance niya. Paano mag-iikot niya? Counterclockwise. So, kung counterclockwise yan, therefore, this is positive. So, RC multiplied by, ilan yung perpendicular distance? 8 plus 2, we have 10. Tama? Now, isunod natin si 400 na lang muna. Lahat muna na nasa kanan. Ang gawin natin, lahat ng nasa kanan neto. Lahat ng nasa kanan, okay? Ng B. Ngayon, si 400, ito ngayon yan, ito perpendicular distance niya, iikot naman ng pagano yan, di ba? Which is clockwise. So, technically, ima-minus natin yon. Minus
400. Ano yung perpendicular distance sa from point B? We have 8 plus 2 is 10. 10 plus 4 is 14. Okay? So, meron pa ba tayo sa kanan? Meron pa. Ito guys, pag ganito, hatiin natin yan. Okay? Hatiin natin to. Ibig sabihin, makaka-create ka ng ganyang rectangle dyan, di ba? So, yung rectangle natin na una na yan, makukuha mo yung resultant force niya acting dito. Tama. Para makuha mo yun, ilan yun? So, technically, we have 100. Tama ba? Area lang, 100. Paano pala iikot niya? Kung pag ganyan yan, di ba iikot yung force mo na to pag ganun naman. So, clockwise pa rin, minus naman. So, minus 100 multiplied by 8. Okay? 100 multiplied by 8, makukuha mo na kanyang resultant na to. So, technically, this is 800. Tama? Yung 800 pound na yan. Yung 100 times 8 is 800 pound. Ngayon, ano yung distance netong resultant mo na yan dyan? Di ba pagka rectangular, nag-aak yan sa half ng base natin. So, ang half natin is 8/2. Okay? Ngayon naman, dako tayo sa kaliwa nung meron tayo ditong isang force na nag-aak downward, which is eto, di ba? Ayun yung perpendicular distance niya. Okay, so in this case guys, iikot yan ng pa-counterclockwise. Tama, pababang ganun. Ito yung dito yung pivot point mo. Ayun yung pivot point mo. Iikot ka pa, ganun naman sa kanya. Tama. So, ibig sabihin, counterclockwise, that's positive. So, positive 100 multiplied by 6. Ano naman ngayon yung perpendicular distance niya? Ito yun, no? From A, we have 6. Okay, so this is multiplied by 300, tama. Multiplied by 300 pala yun. Okay, 300 pala to. Okay, so this is 300 plus 300 multiplied by 6. Ngayon naman, since meron pa tayo isa pang uniformly distributed load dito, tinati nga natin siya, iba na kasi magiging effect na to dito. Di ba makukuha naman natin yung resultant na yan dyan? Okay, in this case guys, still 100 pa rin yung height ng rectangle mo. This is 600, di ba? At acting sa kalahati nung ating base na 6. So, in this case, guys, iikot yan ng counterclockwise din from the pivot point. So, plus, okay, 100 times 6, which is 600 nga, multiplied by kalahati ng 6. Okay? In this case, makukuha natin si RC is equal to 0 is equal to RC 10 minus 400 multiplied by 14 minus 100 multiplied by 8/2 plus 300 multiplied by 6 plus 100 multiplied by 6 multiplied by 6/2. In this case, kapag sinipsolve natin yan, this will be 520 pounds. So, in this case, we have 520 pounds. So, ayan guys yung ating sagot for RC. Ngayon naman, for the summation forces vertical is equal to 0. So, 0 is equal, okay na pala tayo. Dahil meron tayo RC, pwede na natin i-plug in sa equation 1. So, from equation 1, we have RB plus RC is equal to 2,100. Tama. Ngayon naman, since we have 520 na RC, ilan na lang si RB? Si RB ngayon is 21 minus 520. This is equal to 1,580 pounds. So, this is 1,580 pounds. Okay, that's the answer for our problem number 1.